And that means the end of Kukai the Saint! With the third strike, Rekka awakened Kukai's Madogu Oni. Now Rekka must deal with Kukai the Demon and his unequaled power. Is Rekka facing certain death? Is there any way to counter the monster's attacks? Ang mga mapanganib na pagsubok. Para Rekka! 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 Tapos na ang laban. Hindi natin nagustuhan ng kinalabasan, subalit talagang ganyan sa ganitong uri ng paligsahan. Rekka! Rekka! Talaga bang natalo na ang pangkat ng Hokage? Rekka! Atana! Magpakatatag ka. Hindi ka maaaring magpakita ng panghihina ngayon. Pero, Miss Kagero, si Rekka ay... Si Rekka ay buhay pa. Buhay pa siya! Mabutit nakailag ka. Maswerte ka pa rin bata ka. Pero ngayon, hindi na! Mabilis din siya. Nakatayo pa rin siya! Pagkatapos ng bugbog na tinanggap niya kay Master Kukai, nakayanan pa rin niyang tumayo! Ako ang kailangan magtanggol sa aking prinsesa kahit ano pang mangyari. Kahit ikamatay ko pa, hindi pa rin ako matatalo sa'yo! Kahit na ikamatay mo pa, bata. Buhay mo na ngayon na nakataya sa labang to. At buhay ng isa pang nilalang. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nun? Anong halaga sa'yo ng buhay? Ano sa'yo ang kamatayan? Kapag nakataya ang buhay mo para sa isang nilalang, hindi ka maaaring makipaglaro kay kamatayan. Hindi mo siya maaaring bigyan ng pagkakataong makalaban! Hindi mo pa nararanasan makipaglaban para sa iyong buhay. Kaya ka naging pangahas sa simula ng labang to. Rekka! Sa pag-ikot ng buhay at kamatayan, patuloy ang pakikipaglaban ng isang nilalang sa kanyang kapwa. Magkatulad man ang kanilang paniniwala, isa pa rin sa kanila nawawala. Tulad natin, ibinigay mo sa akin ang pagkakataong ito. Hindi mo man lang naisip ang magiging bunga ng ginawa mo. Sa labang ito, hindi mo maaring gawin palagi ang tama. Dahil buhay mo na at prinsipyo nakataya, tanggapin mo na ang labang ganito ay hindi kailanman magkakaroon ng masayang wakas. Ama ko! Huwag kang mag-alala, Maita. Ipinagtanggol ko lamang ang ating angkan. Palalayaan din nila ako. Ano nangyari? Saicho! Patawarin niyo po ako. Hindi ko na ipagtanggol ang lugar na to nang mawala kayo. Ang ating mga mag-aaral ay sumama na sa sindikato at naging mga paupahang kriminal. Sinubukan ni Sarge na pigilan sila pero... Kung magpapatuloy ka sa iyong pagiging pilantropo, hindi ka mananalo sa paliksahang to.
Kailangan kumilos na tayo bago pa mapahamak si Reka. Paano kung... Sadya ba ang pagtanggap ni Master sa ikatlong tira? Tama ka. Ganun nga ang nangyari. May kutob akong gagawin niya ngayon. Makinig ka, Reka. Ang bawat pangkat na iyong haharapin ay mga profesional na mandirigma. Kung kinakailangan, kaya nilang tapusin ang kalaban na walang pag-aalinlangan. Kung gusto mong malalo sa paliksahang to, kailangan maging katulad mo rin sila. Kailangan mo rin maging isang Diablo. Diablo, Taglay mo ba ang kakayahan para maging isang Diablo? ako magiging isang Diablo. Gawin mo para matalo mo ko. Isang Diablo lamang ang makakatalo sa isa pang Diablo. Handa ka na ba para maging Diablo, Reka? Gamitin mo si Saiha. Teka, ano bang ibig niya sabihin? May palagay akong kaya mo pang tawagin ang iyong dragon kahit isang beses na lang para manalo. Kailangan mo akong tapusin ng iyong nagliliyab na apoy at si Saiha ang maaaring gumawa nito. Kaya niya akong pugutan na walang hirap. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Gusto na ba niyang mamatay? Reka! Niloloko ka lang! Baka pati mong yan ni Kukay para matalo ka! Oo nga! Reka, huwag mo gamitin si Saya! Pero kung hindi niya gagamitin si Saya, hindi mananalo si Reka. Ha? Baliwala sa kanya ang kapangyarihan ni Nadare. Oo nga! Tama ka doon, Dylan! Eh ano ngayon ang gagawin niya? Tama si Ira. Ano ngayon ang gagawin mo, Reka? Wala ka nang magagawa pa. Master, Bilisan mo ng pagtapos sa akin o baka naman takot kang maging isang Diablo. Sabihin mo lang kung gusto mo lang sumuko para kahit paano naman ay buhay kang uuwi sa iyong tahanan. Ang daming pang sinasabi! Basta ang alam ko, nandito ako para protektahan ang aking prinsesa. At gagawin ko yun kahit buhay ko pa ang kapalit. Tatapusin na kita kung yan ang gusto mong mangyari. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na meron pala akong anak na babae. At kapag nawala ako, mauulila na siya ng lubusan. Ha? Ganun ba? Ang bawat isa nila lang ay may minamahal sa buhay. Hindi ka magiging Diablo kung paahalagaan mo ang bawat isa sa kanila. Master, wag po! Ano ba talagang gusto mangyari ni Master Kukay? Hoy, Reka! Gawin mo na lang pelikula ang buhay mo kung gusto mo maiyak kami! Kahit ano pang sabihin niyo, totoong sinasabi niya. Gawin mo ang nararapat, Reka. Ipinapangako ko sa'yo na hindi nila makukuha si Ana. Sayang lang. Kulang ka pa nga sa karanasan. Para maging isang tunay na Diablo, ang pagkakamali mo lang ay isa kang baguhan na sumali sa paligsahan ng mga profesional na mandirigma. Dahil sa pagkakamaling yan, kailangan ka ngayon maparusahan. Tatapusin kita. At pagkatapos, susunod ko ang prinsesa mo. Tatapusin kita. At pagkatapos, isusunod kong prinsesa mo. pati rin ako! Ano ka ba? Pati si Ate Ana yung dadamay mo! Hindi naman kasama sa pangkat namin si Ana! Pero kapag natalo si Reka, mapupunta siya kay Augustus Mori, hindi ba? Kaya bago mangyari yun, tatapusin ko na siya. Mas mabuti ng kanon. Huwag ka maniwala sa sinasabi ng buntat na yan, Reka! Ayaw mo pa nun? Sabay kayo mamamatay? Dapat nga'y magpasalamat ka sa akin, Reka Hanabishi. Hindi. Ang prinsesa ko... ang prinsesa ko... lumayo kayo sa kanya! Flame Dragon! Saiha!
pwedeng galawin ng prinsesa ko. Sa wakas ay natuto ka rin. Ngayon ay mas masisiyahan ako sa pagtapos sa'yo. Ikaw na ang bahala sa aking anak na si Maita Saicho. Opo, Master. Kahanga-hanga ang taong ito. Nais nang magpakamatay. Ha? Para kay Reka. Makikita mo na sa malayo ang katawan mo. Ganyan nga, bata. Hindi ako dapat humadlang sa iyong pagsulong sa paligsahang ito para mabura sa iyong konsensya ang aking pagkamatay. Sa kabuuan, naging mabuti at makabuluhan ang aking buhay. Masaya na akong nalaman ko na ikaw ang aking naging huling kalaban, Reka. Ni hindi man lang niya ito iniwasan. Napakabilis ng mga pangyayari. Master! Master Kukay! Reka! Ano ibig sabihin nito? Buhay pa pala si Kukay! Ano ang nangyari? Pinigilan niya si Saya bago nito maputol ang leg ni Kukay. Kukay, bakit hindi mo iniwasan yung huling tira ko sa'yo? At saka hindi lang yan, ha? Yung mga suntok mo sa akin kanina, hindi naman talaga lahat tumatama, eh. Kaya naman pala eh. Tama ang hinala ko. Ang isang mandirigmang mahina at hindi batong puso'y hindi kailanman mananalo sa paligsahang ito. Gusto ni Master Kukay na matutunan ni Reka ang pagiging isang mandirigma sa paligsahang ito. Ang hindi ko lang maintindihan, ay bakit kailangan pa niyang isakripisyo ang kanyang buhay? Sa palagay ko, gustong akuin ni Master Kukay ang kasalanan. Kasalanan? Ang kasaysayan ng buong angkan ng Ku ay mahigit ng 200 taon. Pagkatapos ng insidente sa Yakuza, pansamantalang nawala si Master Kukay. Noon din nasira ang ating dangal dahil sa kagagawa ng ilan nating mag-aaral. Upang maibalik ang ating dangal, sumali tayo sa paligsahang ito. Subalit natalo naman tayo ng 2 ulit. Ngayon ang buong pangkat ng Ku ay wala na. Bilang pinuno ng ating angkan, nakapatong sa kanyang balikat ang tungkuling maiangat muli ang ating dangal kahit na ibuwis pa niya ang kanyang buhay. Nakikiusap ako sa iyo, Reka! Huwag mo na kaming kutsain! Gawin mong marangal ang kanyang katapusan! Hinihiling ko lang na ialay mo ang iyong pagkapanalo sa aming guro at pinunong si Master Kukay! Hindi ko yata gusto yan. Hindi ko gusto yun. Sabi ng hindi ko gusto yun eh. Isa akong ninja. Ang pwede na mag-utos sa akin ay ang aking prinsesa. Kung hindi mo ako kayang tapusin, ako ang tatapos sa'yo. Yon! Hindi ko rin gusto yon. Reka, ano ka ba? Nasisiraan ka na ba ng bait? Alam mo bang sinasabi mo? Huwag ka masyadong mainit, Dylan. Alam ko kung anong ginagawa ko. Kukay, may nakalimutan kang isang mahalagang bagay. Hindi isang Diablo ang tumalo sa Diablo. Si Pedro Penduko. Ano bang sagot yun? Siguro pinalaki siya sa mga kwento ni Lola Basyang. Pero kung iisipin nyo, tama ang lahat ng sinabi sa atin ni Reka. Si Pedro Penduko nga ang nakatalo ng sa Diablo. Anong sabi mo? Bumalik ka na lang sa grade 1! At sa tingin mo, ikaw ngayon si Pedro Penduko? O ba? Kung magiging masaya ang lahat, edi sige, ako na nga si Pedro Penduko. Pero hindi ka pwede maging sirena. Isang laban na maaaring maging masaya ang lahat? Mapagbigay. Bakit kailangan mo maging mapagbigay? Hindi ka na kailanman mananalo sa paligsahang ito. Sinisiguro ko yan. Ipapakita ko ang aking awa. Mabilis kong tuturugin ang iyong buhay gamit ang aking kamo! Seryoso na ngayon si Master Kukay! Talagang tatapusin ka na niya ngayon, Reka! Ano? Nag-aanda siya para sa final succession technique, ang Kushichi Kosatsu. Inaatake nito ang bawat pulso ng ating katawan at mabilis na nawawala ng buhay ang kalaban.
Dapat ba ako matakot sa ginagawa mo? Iya! Succession technique! Kushichi Kusatsu! Hindi ko maigalaw ang buong katawan. Ano bang nangyayari? Patay na ba ako? Hindi ko na maililigtas ang aking prinsesa. Pero pinili mo ang kipaglaban, hindi ba? Sino nagsabi nun? Nais kong masaksihan kung paano mo paliligayahin ang lahat ng tao habang nakikipaglaban. Subalit kung sumusuko ka na, ay kalilimutan na rin kita. Sayang lamang. Naisip ko pa namang tulungan ka at bigyang katuparan ang iyong kahilingan. Sandali. Alam mo ba talaga kung paano aatake at kung kailan? Nalalaman ko kung paano ka makipaglaban dahil nananaan ako sa iyong kalooban. Nababasa ko ang iyong isipan. Sino ka ba sa kanila? Isa sa 8 dragon, ako si Homura. Humura? Relax ka lang, Humura. Mahirap na kung tatanggihan ko ang inaalok mong tulong sa akin. Kaya tinatanggap ko na. Hindi. Nakatayo pa rin siya sa lakas na ginawa kong pagtira. Nakatayo pa rin siya! Ang alam ko, napuruhan na siya! Ano ka ngayon, Humura? Sa pagkakataong ito, hindi pa rin ako susuko. Isa kang mandirigma na nais kong maging kakampi. Mula ngayon, maaari mo na akong tawagin kahit na kailan mo kailangan. Sisiguraduhin ko lang yung katapusan. Pag tinamaan muli si Reka, sigurado akong tapos na siya. Ngayon na! Ngayon na, Third Dragon! Humura! Ibang klase na yan! Bagong dragon ang lumabas! Nagawa niyang tawagin ang kanyang ikatlong dragon. Yan ang klase ng dragon na nagbabalik ng kanyang lakas. Sa wakas matatalo na rin niya si Kukay. Humura! Venom! Hindi ako makapaniwalang nagawa niya yun! Master! Ha? May natitira pa siyang ganong klaseng kapangyarihan? Baguhan ka pa rin sa labang ito. Gusto mong manalo ng hindi tumatanak ng dugo. Masyado ka pa rin mabait. Pero sa pagkakataong to, alam kong talo na ako. Master! Ang nanalo! Hokage D! Reka Hanabishi! Panalo tayo! Hindi ako makapaniwalang nanalo ang bata niya. Nakalimutan mo na ba ang pustahan natin? Aray ko, ang sakit ng buong katawan ko. Kuya Reka! Ang galing mo! May panalo mo ang laban! Pinilit ko talagang tapusin siya nung aking huling tira. Pero naligtasan pa rin niya ang aking huling pagsubok. Isang laban na maaaring mapasaya ang lahat. Isang paniniwala ng isang mandirigma na si Reka. Yun ang tutularan natin. Maasahan mo, Master. Ang galing ka na yun! Nanalo ka! Nanalo tayo! Oh, come on! After all we went through to make it past the first round, Fuko and Domon don't even show up for round 2? Where the hell are they? Our next opponent, Team Uruha Illusion, is controlled by that rat bastard Kure. We need some help. Tokia and I can't handle them all by ourselves. Wait a minute. You're that little punk from before. What the hell are you doing here? Next, Beastly Roar, the warrior from hell. My heart is burning with fire.